Kailangan mo ba ng proteksyon mula sa mga gustong manakit sa'yo? Alamin natin sa devotion natin ngayon how God could help you. Welcome again to our series, God's Answers for Your Every Need. Safe in our Lord's love. Kumusta? Is life getting better? Yun bang masasabi mong malayo pa pero malayo na? Yun bang nakakaluwag-luwag ka na kahit papano? But at the back of your mind, may takot ka pa rin? Madalas mo bang isipin kung hanggang kailan ka kaya sa trabahong nagbibigay sa'yo ng magandang income? Natatakot ka bang magpa-check up dahil baka malaman mong may sakit ka pala? Sabi ni psychologist Abraham Maslow, as human beings, we look for a sense of security in our lives. We want to feel that we are safe from harm or danger. Sa panahong napakaraming uncertainties, kaya pa rin bang i-provide ito ni Lord? After all, sabi nga sa Philippians 4:19, kaya niyang ibigay ang lahat ng ating mga pangangailangan. Napatunayan ito ni David, ang pastol na pinili ng Panginoon upang maging susunod na hari ng Israel. Isa itong pambihirang karangalan, pero ito ang dahilan kung bakit mula sa isang tahimik na buhay, napunta sa panganib ang buhay niya. Ni-reject ng Diyos ang unang hari ng Israel na si Saul dahil sa pride at disobedience na pinakita nito. Nalaman ni Saul na si David ang itinakdang papalit sa kanya. Kaya inutusan ni Saul ang mga tauhan niya para patayin si David. Pero nakatakas ito. Habang nagtatago, David cried out to the Lord for help. Alam niyang dehado siya dahil mga bihasang sundalo ang naghahanap sa kanya. But he kept believing na hindi siya pababayaan ng Diyos. Sinabi ni David na ang Panginoon ang kanyang kalakasan. The Lord is a fortress where we can go to for protection. At kanlungan kapag kailangan natin ng pahinga. He is a shield na sasangga sa mga taktika ng kalaban. David survived at naging hari siya pagkatapos ng ilan pang offensive assaults ni Saul. Mula noong si David ay isa pa lamang simpleng pastol, hanggang sa siya'y namuno sa Israel, hindi siya iniwan ng Panginoon. And if he were here, he would tell you, the Lord will also be there for you. Let's pray. Lord, sa panahong niyayanig ako ng takot, salamat na kayo ang nagsisilbing ama ko. Kayo ang kakalinga sa akin, at sa inyo mararamdaman kong ako ay ligtas. Amen. Basahin ang sumusunod na verses. Balikan araw-araw ang verses na angkop sa sitwasyon mo. Deuteronomy chapter 31 verse 6, Psalms 32 verse 7, Psalms 46 verse 1, Isaiah 54 verse 17, 2 Thessalonians chapter 3 verse 3. Pupurihin kita, tagapagtanggol ko at aking kanlungan, Diyos kong mapagmahal. Psalms 59 verse 17. Let God be your defense today and always. See you tomorrow. Ako po si Sonja Kalit. Have a great day.